One King, sigurado ka bang sasali sa eksperimento ng muling pagbubuo ng alaala? Sa pagsali sa eksperimentong ito, magiging ibang tao ka na. Ang asawa at anak mo ay hindi ka na makikilala. Hayaan na silang maging mga taong pinakakilala kung hindi ko naman kilala. Pagkatapos ng 2 araw, 23, susunduin kita. Tandaan mo, tungkol sa eksperimento, sa muling pagbuo ng alaala, huwag mong sasabihin kanino man. Lainan. Sampung taon na ang nakakaraan, para siyang mailigtas ko si Gutayanming sa sunog. Nasugatan ang mga mata ko, at nabulag. Ngunit nagpakasal pa rin kami. Mahal na mahal ako ni Gutayanming, at inaalagaan niya ako. Mahal niya ako, at inaalagaan niya ako. Ipinangako mo sa akin ang pangakong habang buhay tayong dalawa, at ipinangako mong hindi mo ako iiwan. Subalit, pagkatapos kong maturukan ng gamot na nagpabalik ng paningin ko, sa paningin ng iba, ang perpektong asawa kong si Gutayanming, abay nakikipaglandian pa sa sekretarya niyang si Jiang Wanwan. Pati ako, na nagbuhat sa kanya ng 10 buwan, tinutulungan pa silang magtago. And you. Mas masaya ako kaysa sa asawa mo, di ba? Si One King ay medyo mahiyain. Mas masaya ka pa rin naman. Nanay, tatay at si Ate Juan ay nagsusumikap na sa trabaho. Huwag na natin silang istorbohin sa trabaho nila. Ihatid mo na ako sa eskwela. Malalate na ako. Ruy, ikaw ang anak ni nanay. Aba, tinulungan pa silang magsinungaling. Gutayanming, Guruy. Ako si One King. Ayoko na sa inyong mag-ama. Mama. Mag-ingat ka. Hindi kita nakikita, Mama. Paano kung matapilok ka? Gustong-gusto ako ni Mama na magbuhat sa kanya. Ang batang ito, ibaba mo na ang bag mo. Lost you. One King, ang oras na ito, ikaw ba mismo ang nagpa-annotate nito? Marso 26. Ika-10 anibersaryo ng aming kasal. Mukhang pareho tayo ng iniisip. Pareho tayong excited sa araw na ito. Pagsali sa Memoria Reconstructing Experiment, at ika-10 anibersaryo ng kasal. Sa iisang araw, nagkamali siya ng akala. Umupo ka muna. Ito ang bagong labas na limited edition na bag. Sana magustuhan mo. Ito yung noong nakaraang mga araw, ipinagmalaki sa akin ni Jiang Wanwan na bag. Ito yung noong nakaraang mga araw, ipinagmalaki sa akin ni Jiang Wanwan na bag. Ginang, ang bait naman po ni Elite ko sa inyo. Pero, mabait din naman po sa akin ang boyfriend ko. Tingnan niyo po. Ito po yung bago niyang regalo sa akin. Limited edition na bag. May nakaukit pa. Ang marka ko, para lang sa akin. Sayang nga lang, masyadong straightforward siya. Binilhan niya ako ng Death Barbie pink na. Gusto ko na nga itong itapon sa basurahan. Oh, pasensya na Ginang. Nakalimutan ko na ang mga mata ninyo. Ayos lang. Mahal ka ng boyfriend mo. Natutuwa pa nga ako para sa'yo. Kaya pala itong bag na ito, ang binigay niya kay Jiang Wanwan. Ayaw na pala ni Jiang Wanwan. Binigay niya ulit sa akin. Kumusta? Gusto mo ba? Gutayanming, ako ang iyong legal na asawa. Sa huli, naging tagatapon na lang ako ng basura ng iba. Ito ba ang paulit-ulit mong sinasabi? Napoprotektahan mo ako at mamahalin habang buhay. Gutayanming, totoo ngang mahal mo pala ako. One King, sa iyo ay mayroong panghabang buhay na pangakong 2. Paano ko naman hindi mamahalin ang tulad mo? Teka lang, One King. Anong nangyari sa iyo?
Bulag po ako. Limited edition man o ordinaryo. Pareho lang naman iyon sa akin. Mula ngayon, huwag ka nang mag-aksaya ng pera. Dati, kapag natatanggap ni Wan King ang mga regalo ko, magiging masaya siya na parang isang batang babae. Anong nangyari sa kanya ngayon? Kasalanan mo yan. Hindi ka ba nag-aaral ng mabuti? Masyado kang makulit araw-araw. Palagi na lang bang ginugulo ng teacher ang telepono ng nanay, kaya nagagalit ang nanay mo, ano? Sino nagsabi na hindi ako nag-aaral ng mabuti? Nakakuha ako ng perfect score sa essay ko ngayon. Ikaw pa, nakakuha ka pa nga ng perfect score, say. Tingnan nyo. Ang nanay ko, nakita ko na ang nanay ko, puno ng saya at pag-asa ang puso ko. Isang himala. Ang galing naman ni Rui Rui. Ano nga pala ang nilalaman ng iyong salaysay? Halika na, Tianming. Basahin mo sa akin. Ang isinulat ko ay tungkol sa aking ina. Ikaw ang sinulat ni Rui Rui, ah. Ang nanay ko ay, ang pinakamagandang nanay sa buong mundo. May komento pa nga ang teacher, totoo at taos puso. Nakakaantig. Na. Talaga. Lalo ko pang ang gustong marinig. Tingnan natin kung gaano kagaling ang anak ko. Sumulat sa kanyang ina. Wan King. Nag-meeting ako buong araw ngayon. Uhaw na ako. Babasahin ko na lang sa'yo bukas. Sige ba? CJ. Wan King. Wan King. Ang tagal mo sa banyo mag-isa. Tulungan na kita. XO. Hindi na. Bulag ang nanay ko. Pinagtawanan ako ng mga kaklase ko. Tapos, ang sungit-sungit pa niya. Pinipilit niya akong gawin ang mga ayaw ko. Pero iba na ngayon. Pinangakuan ako ni Ate Wanwan na siya na ang magiging mama ko. Sobrang saya-saya ko, Rui Rui. Su Wan King. Hindi pwedeng umiyak, hindi pwedeng tumulo ang luha. Ituring na lang natin na 8 taon. Kung inalagaan ang isang walang utang na loob, pagkatapos ng 2 araw, tapos na ang lahat. Hintayin. Ang ganitong klaseng sanaysay na wala sa katwiran, ay makatanggap pa ng papuri. Si Jiang Wanwan, noong bulag pa ako, hindi ko alam kung gaano karaming kalokohan ang ginawa niya sa likod ko. Hindi ko akalain na ang gamot na imbento ni Professor Shen ay nakapagpaginhawa sa paningin mo. Kaya kagabi, nakita mo na rin siguro. Ang sikreto namin ni Tianming, diba? Ang babaeng ito, mayroon itong panahon ng pamumulaklak. Sa huli mamamatay din ito. Ako'y isang namumulaklak na bulaklak, at ikaw ay nalalanta na. Pagkalipas ng ilang taon, magme-menopause ka na yata. 4 na araw na ang nakakaraan. Pinapunta ako ng guro sa laboratorio. Ipakilala mo sa akin ang gamot na pampanumbalik ng paningin. Si Jiang Wanwan ang sumundo sa akin noong araw na iyon. Mukhang sinamantala niya ang pagkakatulala ko. Lihim niyang tiningnan ang tagubilin. Kaya niya nalaman na nakakakita na ako nitong mga nakaraang araw. Ang ibang tao ay nagyayabang sa harap ng asawa. Gu Tianming. Hindi mo lang sinunod ang pangako mo sa akin. Kundi nag-alaga ka pa ng aso na nangangagat. Kung ganyan ka naman katiwala, ipakipagdiborsyo mo na siya, tapos pakasalan mo na siya. Mahal, huwag ka na kaya umuwi ngayong gabi. Hindi pwede. Hindi nakikita ni Wan King. Hinihintay pa niya ako. Bulag siya. At hindi rin niya alam kung paano ka mapasaya. Saan ka pa ba magiging masaya kung hindi sa piling ko? O kaya, hiwalayan mo na siya. Pakasalan mo ako. Dapat sinabi ko na sa iyo yan noon pa. Ang relasyon lang natin ay pakikipag-ugnayan lang na pareho tayong may pakinabang. Maaari kitang alagaan at buhayin. Pero ang kasal, hindi pwede. Dapat mong maintindihan yan. Hindi kailangan kong patunayan. Sa puso ni Tianming, mas mahalaga ako sa'yo. Teka. Wan King, ang tagal mo sa banyo mag-isa. Tulungan na kita. Wan King. Mama, buksan mo ang pinto. Huwag mong takutin si Rui Rui. Mama, ayos ka lang ba? Wan King, kamusta ka na? May sugat ka ba? Tianming, ikaw ngayon ay isang tao. Gustong-gustong makapangkuha kay NFQ. Magpakamatanda ka na nga. Ayos lang ako. Huwag. Na. Sa harap ng taong mahal ko. Ayoko nang maging mature.
Naniniwala akong mahal mo ako. Pero binabahagi mo pala ang pagmamahal na iyan sa iba. Ang pagmamahal na kayang ibigay sa iba, wala akong pakialam. Sa iyong harap, ako ay laging ang batang naligtas sa sunog. Pangako mo sa akin, huwag mong dadalhin sa puso ang mga bagay-bagay. Sabihin mo sa akin, huwag mo akong iiwan, ha? Okay lang, huwag kang mag-alala. Kung ganoon, hayaan mo akong lokohin ka rin minsan. Rui Rui. Rui Rui. Nakita na ni Tita Su, ano? Basta't magsalita lang ako. Iiwanan ka ng asawa at anak mo. Para samahan ako. Sasamahan nila ako. Nanay. Nanay. Rui Rui, kanina, si Tita Lee. Tawagin mo siyang mama. Bibilhan kita ng cake. Bakit hindi mo tawagin? Hindi ba't gustong-gusto mo ang cake? Gustong-gusto ko man ang cake. Isa lang ang mama ko. Ano man ang ibigay nila sa akin. Hindi ko tatawaging mama ang iba. Si Rui, ang bait-bait. Rui, namimiss mo ba si mama? Namimiss. Panaginip ko pa nga. Mahal. Wala ka naman. Natatakot ako ng mag-isa. Oo siya. Susunod ka. Ang sarap mong kasama. Hiyang-hiya, ang tatawa-tawa ni na Papa at Mama. Gusto rin ni Rui Rui, haplusin sina Bunso. Sila. May anak na kami. Madam, nagkamali po ako. Mali po ang pagtitiwala ko sa kanya. Bulag at bingi po ako. 2 na lang na araw. Magtatapos na ang lahat ng aking paghihirap. Hintayin. Simula nang magkaroon kami ni Rui Rui, nag-aalala ako sa yaya. Baka hindi mag-ingat sa kaligtasan ng pagkain. Kaya, unti-unti kong natutunang magluto. Nung una, puro kamalian. Hindi ko alam kung gaano karami ang natamo kong sugat. Hanggang ngayon, kahit hindi nakikita, magagawa niya ang masasarap na pagkain na ikinalulugod nila mag-ama. One King, malaking handaan ang gagawin natin ngayong gabi, ah. Nan, ikaw at ang anak mo. Makakasama mo ba akong kumain ng hapunan ngayong gabi? Siyempre naman, ang handaan, ituring na lang nating pamamaalam, ang tuldok sa ating buhay. Ikaw na ang magluto. Kanina, sinabi sa akin ni Tianming, uuwi raw siya ngayong gabi para makisalo sa iyo sa hapunan. Pero maniniwala ka ba? Isang tawag ko lang. Magkunwaring nasusuka. Agad silang lalapit. Ang mag-ama, Jayang Wanwan. Napakabata mo naman. Kung mahal ka talaga niya, hindi mo na gagawin yan. Sisikapin mong patunayan sa akin na ikaw ang liwanag. May emergency sa kumpanya, kaya hindi kita masasamahan sa hapunan. Kumain ka muna tapos pumunta ka na lang. Ice wipe para sagutin. Tingnan mo, nagmamadali na naman ang kliyente. One King. Alam kong gusto mong manatili akong kumain. Naiintindihan ko. Pero hindi mo naman kailangang gawin to, para lang mapilitan akong manatili. Di dapat sinasaktan ng nanay ang sarili. Ito pa rin ba ang tinuro mo sa akin? Ganoon ako kasi pag magtrabaho. Hindi ba't para sa iyo at sa mga anak natin? Si Papa ay nagsusumikap araw-araw. Papa, gusto ko ring sumama sa iyo sa mga pagtitipon. Matuto ng mga kasanayan sa negosyo. Tama na. Teka,
Teka, tama na. Tapos na ang pagbabalot. Sige na, umalis ka na. Huwag mong hayaang maghintay ng matagal ang kliyente. Sama na rin si Rui. Mrs. Salamat sa iyong pag-unawa. Susunod. Nasugatan ang kamay mo. Huwag ka nang magluto. Magpapadeliver ako ng pagkain mula sa isang mamahaling restaurant. Huwag kang mag-alala. Bukas. Ito na ang pinakahihintay mo, ang anibersaryo ng kasal natin, ni Rui at ako. Babawi ako ng gusto sa'yo. Aynan. Tara na. Bukas. Sayang, wala nang bukas. Nakita ko ang pangit ninyong pag-arte, mag-ama kayo. Nakita ko lahat. Pag-alis ninyo. Habang buhay na kayong hindi makakatikim ng niluluto ko. Sa kalayaan. Paalam, Gutayanming. Gurui. Bintana. Hintayin. Mag-uumaga na. Anong nangyari sa iyo? Ang piyanong ito ay alaala ng aking ina. Huwag mong marumihan. Kung hindi, sa kanyang kaluluwa, mararamdaman niyang hindi siya nirerespeto. Ang taong hindi nirerespeto, hindi kailanman ang ina mo, kundi ako. Bukas, matatapos na ang lahat. Walang sinuman ang sasaktan pa ako. Tita Su, nakita mo na naman kagabi, di ba? Doon sa pinakamamahal na piano ni Tianming. Ang galing niya, mahal mo ako ng maraming beses Ngayon ang kasal ninyo, ang ika-10 anibersaryo. May gana ka pa palang dumalo. Ang basura dapat, nasa basurahan lang. May takot ako sa dumi. At nakakasama kayo, natatakot akong lumala na ang sakit ko. Lahat, matatapos na ngayon. Hintayin, ang malaking, 10,000. Matandang babaeng matalas ang dila. Sa wakas, umatras din. Edley. May lakad po kasi ang ginang ngayon. Ika-10 anibersaryo. Hindi na siguro siya makakadalo. Ang wedding gown na pinili niya. Palitan mo na ako nito. Sekretarya Jayang. Hindi maganda ito. Kapag nalaman ni Igyu, malalagot ako. Ayaw mo na bang magtrabaho? Ang buong Gushai Group. Hindi gagawa ng lahat si Igyu. Maraming bagay. Ang inaasikaso ko. Sabi mo kung mawalan ka ng trabaho, ano na ang gagawin mo sa may sakit mong anak? Opo, Yi Jayang. Su Wanking, ang anniversary ninyo ng kasal, ang katapusan ng inyong pag-ibigan. Ngunit ito ang simula ng aking pag-aasawa. Panghuli. Ang pinaka-pinaniniwalaan kong araw. Ang mga bagay na ibinigay niya sa akin. Ang bag ay ayaw ni Jayang Wanwan. Pati na ang mga damit at alahas. Kay Jayang Wanwan din, ang mga estilo at kulay na gusto. Gutayanming, akala mo ba bulag ako? Nang makakita na ako, saka ko lang nalaman
kung gaano kamura ang halaga ko sa iyo, sa iyong puso. Isang beses ko pa itong ipaalala sa iyo. Ang eksperimento sa huling pagbubuo ng alaala. Kapag ito'y sinimulan na, hindi na ito mababawi pa. Isipin mo pa ulit. Huwag na. Papunta na ako. Hay, sige na nga. Rui, susunduin natin si Mama. Tiyak na matutuwa siya. One King. Teka. One King. Magpapaalam na lang ba tayo sa kanila? Hindi na. Pinagawa ko na sa iba. Ibinigay ko na sa kanya ang papeles ng diborsyo. Bakit siya nasa sasakyan ng iba? Papa, nagkakamali ka lang siguro. Hindi ba't hinihintay tayo ni Mama sa bahay? Tatawag ako. Ang numero na iyong tinawagan ay kasalukuyang naka-off. Naka-off. Kaya ba dahil lang hindi ko nakasama si Mama kumain kahapon? Nagalit na si Mama. Ang kuripot naman ni Mama. Anong pinagsasabi mo? Mahal na mahal tayo ni Mama. Higit pa sa sinuman na pinahahalagahan niya ang anibersaryo ng kasal. Baka naman. Gusto lang ni Mama na bigyan tayo ng sorpresa. Chayanming, paparating na po ang ginang sa lugar. Halika na rin po kayo. Magsisimula na po ang pagdiriwang. Opo. Papunta na po ako. Rui. Tingnan mo, tama ang hula ni Papa. Gusto lang ni Mama na palihim na pumunta sa venue, para bigyan tayo ng sorpresa. Yehey! Nasaan ang ginang? Ginang, nasa backstage. Mag-asawa na tayo, matagal na. Bakit kailangan pang maging misteryoso? Pupuntahan ko siya. And, may bilin po ang misis. Gusto niyang alalahanin ang itsura ng kasal ninyo. Kaya kailangan pong maghintay hanggang sa magsimula ang selebrasyon. Doon na siya lalabas. Kung basta na lang kayong papasok sa likuran. Paparusahan ako ng ginang. Mukhang gusto akong bigyan ni One King ng sorpresa. Sige, susundin ko siya. Magtrabaho ka na. Ginoo. Ito po ang kasunduan sa paghihiwalay na ipinagkatiwala sa amin ng inyong asawa, si One King. Libo-libo ng mga libro. Anong gagawin? Paraan ng paggawa. Sino ang nag-utos sa iyo para manggulo? Ika-10 anibersaryo ng kasal ko ngayon. Hindi na kita papatulan. Umalis ka na. Ginoo. Mas mainam pong tingnan ninyo ulit ito. Nariyan po ang pirma at lagda ng inyong asawa. Papa, sumulpot si Mama. Paano naman ako iiwanan ni One King? Umakyat na siya ng entablado. Kayong mga ilang, paalisin ninyo siya. Ginoo. Wow, ang ganda ng Mama. Nga. Si Mama ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Si Gu naman talagang isang napakagandang lalaki. 10 taon na siyang tuloy-tuloy, na nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal nila ng asawa niya. Hindi rin naman madali kay Gu. Noong una, para lang mailigtas si Gu. Bulag na ang mga mata ko. Ang pagsisikap ni Gu. Sa wakas ay nagkaroon na rin ng gantimpala. Ang ganda ng magkasintahang nagmamahalan. Umakyat na si Gigu sa entablado. Rui, umakyat na tayo at hawakan natin ang kamay ni Mama. Ayun. Nanay.
One King. Kahit hindi na ito ang unang beses na makita kitang nakasuot ng wedding dress, napapakilig pa rin ako ng gusto. One King. Isang buhay, isang pag-ibig. Kung sakaling saktan kita, hindi ako magiging masaya. Sabi ng guro, ang pag-ibig ay hindi kayang talunin ng panahon. Ang agham lamang ang walang hanggan. Kung sakaling ikaw ay nanloko sa akin, hindi ko hahayaang maging maayos ang buhay mo. Ngunit tahimik akong aalis, para hindi mo na ako mahanap pa. One King. Ganoon ka pa rin kaganda, gaya ng 10 taon na ang nakakaraan. Napakaganda mo pa rin. Mama. Ang kakaiba naman. Bakit ang laki ng tiyan ni Mama? Parang kay Mama Wanwan. Kiss kita. One King. One King. Ang mga gamit na ipinagawa ko sa iyo kanina, ipinadala ko na sa pamamagitan ng aking tauhan. Salamat po, Guro. Noong una pa man ay ayaw ko na. Ang pakikipagrelasyon mo sa batang iyon na si Gu Tianming, hindi nga siya maasahan. Ang hamak na gulang naman. Maglakas loob ka pang apihin ang aking estudyante. Matutulungan kita ng guro. Mabibigyan natin ng hustisya yan. Hindi na po kailangan, Madam Sir. Bakit? Naawa ka pa sa kanya. Kami ni Gu Tianming. Mula sa pagiging magkaibigan lang kami. Hanggang sa mga estranghero. Guro. Simulan na natin. Simulan na natin. Bakit siya? Nasaan ang ginang? Maghintay ka. Nasaan si Mama? Hay naku, anak. Ako kaya ang mama mo. Tianming, kumusta? Nagulat ka ba? Wanwan. Nasaan si One King? Saan siya nagpunta? Mag-umaga na. Yung, si Su One King, hindi na siya pupunta. Galit pa rin siya sa'yo. Gusto kanyang mapahiya sa maraming tao. Para mapahiya ka. Para sa'yo naman to, iniisip kita. Kaya nga ako nagsuot ng wedding dress. Para sa kanya, para pumunta sa kasal. Ang kasal ninyo. Pwede ring maging engagement ceremony natin. Impossible. Imposible namang hindi pumunta si One King. Impossible yon. Magsisikat na ang araw. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong tanungin si Ate Lee. Si Su One King ang nagsabi kay Ate Lee na ibibigay niya sa akin ang wedding gown. Opo, yun Gyu. Magsisikat na ang araw. Ang babaeng tulad ni Su One King, wala man lang siyang pakialam sa damdamin ng iba. Wala siyang pakundangan sa'yo. Hindi niya man lang iniisip na bulag siya. Sa loob ng mga taong ito, nanirahan siya ng marangya. Hindi ba't dahil sa'yo iyon? Tuwing anibersaryo ng kasal namin, si One King ay labis na nagbibigay halaga. Paano naman kaya siya mawawala? Impossible. Imposible, imposible, totoo ba to? Mahal na mahal ako ni One King. Hindi niya ako iiwanan. Tianming. Paano kung ngayon mo mismo announce sa lahat? Ang paghihiwalay ninyo ni Su One King. Pakasalan mo ako. Maglakas loob kang saktan ako. Ang sakit. Iniligtas ni One King ang buhay ko. Siya ang aking kabiyak. Maibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Ngunit si Ian, gulang. Si One King lang. Impossible. Hindi ganoon. Mahal mo ako. Mag-umaga na. Si Su One King, siya ang nagligtas sa iyo. Pero hindi naman pwedeng maging mayabang siya. Sa harap ng napakaraming tao. Pinagmukha kanyang tanga. Hindi dapat ganyan. Ang dapat na asal ng isang ginang Yu. Tama na. Ang nangyari sa akin at kay One King ay pribadong bagay lang namin. Wala kang pakialam. Ikaw na wala namang kinalaman. Pribadong bagay, walang pakialam ang iba. Lahat ng tao, buong lakas ninyong hanapin ang ginang. May kapansanan sa paningin ang ginang.
Tiyak na mapapahamak siya sa labas. Ang unang makakahanap sa kanya ay gagawaran ng 5 milyon. Sige po. 5 milyon. Tara na, dali, hanapin natin ang ginang. Dali, dali, dali. Ruy. Nawawala si Mama. Nag-aalala si Papa. Samahan natin si Mama, ha? CJ, nag-aalala rin si Ruy. Tama. Ako ang pinakagusto ni Ruy. Basta maging ina niya ako. Iiwan ni Tianming si Su Wanking, yung babaeng iyon. Napaka. Ruy. Sabihin mo kay Papa. Pakiusap mo kay Papa na ligawan niya ako, okay? Hindi ba sabi mo, ako ang pinakagusto mo, at gusto mong maging mama mo ako? Hindi pwede. Isang mama lang ang meron si Ruy. Ang mama ko lang ang gusto ko. Impossible. Hindi ba ako ang pinakagusto ni Ruy? Jayang 1-1. Bitawan mo na si Ruy ngayon. Wala akong panahon makipagtalo sa'yo. Masakit ang kamay ni Tianming. Hahahanap ako ng pinakamahusay na doktor para sa kamay mo. Pero hindi ngayon. Gu Tianming. Hindi ka ba kailanman nag-isip na pakasalan ako? Kailanman? Hindi. Su Wanking. Kailangan kita. Kailangan na kita. Ang umaga ay akin lang. Espesyal, lupa. Masyadong pabigla-bigla si Mama ngayon. Hindi niya alam na ang biglaan niyang pagkawala ay magpapaalala sa atin. Tama, medyo sobra naman si Mama nitong pagkakataon. Talagang sumobra siya. Inaasahan ko pa naman na makakakain ako ng madaming masasarap na pagkain. Tapos, sinira ni Mama. Pero Papa, hindi naman magagalit si Mama ng ganoon na lang. At hindi rin naman siya aalis ng walang pasabi. Sa amin. Ang init. Wanking, ihatid na kita sa ospital. Ngayon ang ika-8 anibersaryo ng kasal natin. Pupunta ako sa mismong lugar. Taon-taon naman ang anibersaryo ng kasal. Paano ko naman gagawin yun sa sarili ko? Katawan, di pwedeng pagtripan. Hindi pwede. Pag nagpakasal na tayo, pag-uusapan natin yan. Taon-taon naman dapat natin ipagdiwang ang anibersaryo ng kasal. Huwag mong palalampasin. Ni isa man lang ay hindi pwede. Ang pinakamahalaga sa pag-ibig ay ang pangako. Sige na. Mahalaga ang katawan. Huwag ka nang magtampo, ha? Kaya ko naman pumunta mag-isa. O siya. Sasamahan kita. Wala na akong magagawa. Kahit na ano pa man, hanapin muna natin si Mama. Hindi maganda ang paningin ni Mama. Papa, isang araw na pong wala si Mama. Hindi maganda ang paningin niya. Baka may nangyari sa kanya. Inuna ng nanay ko ang mga mahalagang alahas sa bahay. Napakamahal ng mga iyon. Malaki ang mapapala niya roon. Ang buhay ni nanay ay hindi na magiging problema. And Gyu, nakita na po ang asawa ninyo. Teka. Director Gyu, may nakakita na po ng bakas ng ginang. Damit at alahas po niya. Mabuti. Kulang ba siya sa pera? Ipinagbili niya kaya ang mga alahas. Director Gyu, may nakakita. Sa asawa ninyo sa Pampang, sinunog ang mga damit at alahas na ito. Lahat po ay regalo ninyo sa kanya. Ano ang sinasabi mo? Bakit niya susunugin ang mga regalong iyon? Impossible. Director Gyu, kumapa na po kayo. May nakakita nga po mismo. Ang pinakagusto ni Wanking ay ang mga maliliit na regalong ito. Sabi niya sa simpleng pag-ibig, ang mga maliliit na sorpresa ang pinakamahalaga. Paano naman kaya niya? Sinunog ko mismo ang mga regalong ito. Dalhin mo ako roon. Umalis na tayo ngayon. CJ. Magbubukang liwayway na. Antayin mo ako. Bakit ka nandito? Pasensya na. Nasaktan ko ang kamay mo. Nasaktan ang kamay mo. Pagkatapos kitang mahanap si Wanking, bubusalan kita. Tianming, okay lang ang kamay ko. Pero, masama ang mata ng asawa mo. Nawawala siya ngayon. Nag-aalala ako ng sobra, kaya dali-dali akong pumunta rito para tignan. Hanapin na natin siya agad. Papa, tingnan mo.
Teka, teka. Chayanming wag mo nang hanapin mag-isa. Ang dumi-dumi naman ito. Makita pa ng iba, tatawanan tayo. Manahimik ka nga. Ito ay ang singsing naming Wanking. Pati ang singsing namin ay ayaw na niya. Ang Wanking na ito, ang bastos naman. May kasabihan nga, mag-away man ang mag-asawa sa kama, magkakasundo rin sa pagtulog. Ang singsing na ito, simbolo ito ng inyong pagmamahalan. Tama. Ang pagmamahal ni Wanking sa akin. Mas mahalaga pa ito sa buhay niya. Regalo ko sa kanya yon. Paano niya naman sisirain? May magnanakaw. May nagnakaw nga siguro. Para siraan si Wanking. Ganoon nga siguro. And view. May nakakuha ng video ng ginang na sinisira ang mga regalo. Mama. Hahanapin ko si Mama. Ang bulag na to. Tumalon sa ilog. Haha. Totoong ang hash niya. Wala nang hahadlang sa akin ngayon. Ako na si Ginang Gyu. Chayanming. Ginoo Gyu. Papa. Chayanming. Hintay. Teka. Papa. Huwag mo nang takutin si Ruirui. Wala na ang mama niya. Si Ruirui, ikaw na lang ang natitira. And Gyu. Chayanming. Ano pa tinitignan mo? Iligtas na natin siya. Kung mangyari mang may mangyaring masama kay Wanking, sisiguraduhin kong mapaparusahan ang lahat ng may kagagawan. Hindi mo ba narinig? Bilisan mo. Nang malaman ko ang nangyari sa ginang, agad ko pong kinausap ang mga pulis. At nakumpirma nila. Katawan nga po ng ginang. Pero ang mukha ay kinain na ng mga isda. Hindi na maaninag ang itsura. Pero ayon sa sine, siya nga po ang ginang. May dala pa po silang ito. May tatak po ito ng seguridad. May selyo pa. Mukhang wala na nga talaga ang ginang. Chayanming, huwag ka nang malungkot. Nandito pa naman ako para sa'yo. Mahina si Chayanming ngayon. Kaunting pag-aalaga at pakikisama ay makakapagbukas na ng puso ni Chayanming. 3 bulag, hindi ko inaasahan na hindi ka lang nakinig. Binigyan mo pa ako ng magandang oportunidad. Nga. Hindi ako dapat malungkot. Ang patay ay hindi na mabubuhay pa ulit. Huwag ka nang malungkot. On. Ang kapal ng mukha mo. Hindi naman anak mo yan, Anak ko yan ni Wanking. Kanina ko pa sinasabi yan. Kung sakaling mamatay si Wanking, ipapapatay ko ang buong mundo para sa kanya. Pati ikaw, pati na ang mga anak mo. Teka. Masyado lang siyang mahilig magbiro si Wanking. Niloko niya lang siguro ako. Imposible namang magpakamatay siya sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog. Bakit mo naman nasabi iyan? Tingnan mo, ang ibabaw ng ilog dito. Kakatapos lang umulan. Madulas ang daan, mabato-bato. Ang isang ordinaryong tao na gustong magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog ay hindi kaya. Si Wanking, may kapansanan pa ang kanyang mga mata. Mas lalong hindi niya kaya ang magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog. Tama. Ganoon nga siguro. Ang kulit-kulit ni Wanking. Sigurado akong galit siya sa akin. Kasalanan ko dahil binali wala ko siya nitong mga nakaraang araw. Mali ako. Mag-iingat na ako sa susunod. And view. Mayroon pa akong isang video dito na magpapatunay, ginang, nang pumunta siya sa ilog. Nakakakita na siya. Ano? Puso. Ito ang video niya nang pumunta siya sa ilog. Ang kuha. Nakikita siya ni Wanking. Mang. Nagpakamatay talaga siya. On. Hintay. And you. Tatay.
One King. Nagpakamatay talaga si One King. Ruri. Nakikita siya ni Mama. Nagpakamatay talaga siya. Wala nang mama si Ruri. One King. Ang tigas naman ng puso mo. Paano mo nagawang iwanan kami, ni Rui at ako? Pero ang saya-saya naman ng ginang. Mayroon pa siyang kayo ni Rui. Bakit kaya siya nagpakamatay? Nga. Si One King, siya ay isang. Si Iangi, gunamayaman at maginhawa. Bakit kaya siya magpapakamatay? Posible na nakakakita na si One King. Nang medyo matagal na. Dahil nakakakita na si One King. Ibig sabihin, ang hindi dapat makita ni One King, ay nakita na rin niya. Sandali, teka, One King. Nakita ko na lahat. Tingnan mo, nagmamadali na naman ang kliyente. Kaya pala nakita mo na pala lahat. One King. Huwag kang matakot. Ang daan papuntang impyerno, ako ang magiging mga mata mo. And you, One King, and with you, hindi pwedeng magpakamatay ka. Paano na si Rui kung mamatay ka? Tianming, makinig ka sa akin. Hindi na mabubuhay pa ang mga taong wala na. Nandito pa ako, at si Rui pa, at ang mga anak natin. Mula ngayon, sasamahan kita sa mga anibersaryo ng kasal natin. Sige ba? Nga pala. Kung hindi mo sinabi ang anniversary ng kasal namin, nakalimutan ko na. Bakit ka nakasuot ng wedding dress ni One King, at bigla na lang sumulpot sa selebrasyon? Ano ba ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Hindi mo sasabihin, di ba? Sigurado akong nakita niya tayong magkasama, kaya niya naisipang magpakamatay. Sabay tayong bababa tayo para kay One King. Tara, sumama ka sa akin. Ano naman ang pakialam ko kay Tianming? Nakita ko kasing hindi pumunta si One King sa venue, kaya nagsuot ako ng wedding gown, para pumalit kay One King. Papa. Tatay. Wala nang nanay si Rui. Huwag mo na akong iiwan. Itong mga nakaraang taon, ang wedding dress ni One King ay inasikaso ni Ate Lee. Hindi sumipot si One King sa venue. Paano naglakas loob si Ate Lee na ibigay sa iyo ang wedding dress? Ako. Manager Wang. Ipaalam kay Ate Lee na pumunta sa bahay. Kailangan kong tanungin siya ng harapan para malinawan ako. Sa templo, bitawan niyo ako. Kayong mga hamak, ako ang magiging asawa ni Avis Gu sa hinaharap. Tianming. Buntis pa naman ako. Masama ito para sa bata. And you. Nalaman na ni Avis Gu ang totoo. May sakit ang anak ni Aling Lee. At kailangan niya ng pera para sa operasyon. Kaya ginamit ni Jiang Wanwan yon para pagbantaan si Ate Lee. Kaya binigay ni Ate Lee kay Jiang Wanwan ang wedding gown. Boss Gu, nagkamali po ako. Pakisuyong patawarin niyo na po ako. Naawa na ako kay One King Lan. Ginang, ang bait-bait naman niya. Paano nangyari iyon? Ako na ang bahala sa mga gastusin ng anak mo. Ngayon na. Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo. Ikaw ang may kasalanan sa nangyari sa ginang. Hindi si Ate Lee. Bakit ka nagsasalita ng kung ano-ano? Ako ang kumuha sa iyo ng wedding dress. Pero hindi ko sinaktan si One King. Kung hindi ikaw, bakit hindi pa nagsisimula ang selebrasyon? Sabi mo noon nang may pagtitiyak, hindi na darating ang ginang. At saka, nang umalis si Ingrid Gu sa pagdiriwang, narinig ko mismo ang sinabi mo, na kailangan mo si King Ratlan. May tsisilis naman doon. Siu, Jian, Su One King. Kailangan kita. Kung susukatin mo, pagsapit ng umaga, akin ka na. Jiang Wanwan. Magpaliwanag ka. Tianming. Nanunumpa ako sa langit. Wala akong ginawang masama kay Su One King. Natatakot na akong pumatay ng manok. Paano ko naman siya sasaktan? Papa. Nasa bulsa ng pantulog ni Mama. Ito ang nakita ko. Batas. Bulag ang nanay ko. Pinagtatawanan ako ng mga kaklase ko. At napakasungit pa niya. Pinipilit niya akong gawin ang mga bagay na ayaw ko. Pero iba na ngayon. Dahil nangako sa akin si Ate Wanwan. Na siya na ang magiging nanay ko. Ang saya-saya ni Rui. Nakita ba ni Mama ang sulatin ni Rui? On OA.
SCG, ayaw namin sa inyo. SSCG, One King, ang tagal mo sa banyo mag-isa. Tulungan na kita. Kaya pala noon, matagal sa banyo si One King mag-isa. Nakita niya ang sanaysay ni Rui Rui. Siguradong nasasaktan siya. Esik, ang sanaysay na ito, ikaw ang nagsabi sa akin na isulat ito. Ibalik mo sa akin ang nanay ko. Rui Rui. Nakalimutan mo na ba? Ikaw ang nagsabi sa akin noon, na masama raw ang ugali ng nanay mo sa iyo. Kaya nga tinulungan kitang isulat ang sanaysay na yon. Gusto ko rin naman maging nanay mo, kaya kita tinulungan noon. Ayoko mong maging nanay ko, ibalik mo sa akin ang nanay ko. Ibalik mo sa akin ang nanay ko. Rui Rui. Rui Rui. Hindi magpapatawad ang tatay. Sa bawat taong sumasakit sa nanay, o porsyento iisi, isa o porsyento iisik siyam na po porsyento 01. Ano sa palagay mo? Jiang Wanwan. Tianming. Tianming, ako, maniwala ka sa akin. Wala talaga akong ginawang masama kay One King. Inosente ako. Nakuha mo na ba lahat? Nakuha ko na. Ito ang cellphone ko. Pinahack ko na sa technical department. Huwag. Hintay. Na lang. Huwag na huwag. Pabayaan niyo siyang manahimik. Tianming. Tianming, huwag mo akong maliitin. Tianming. Hindi ko inaasahan. Ang gamot na imbento ni Professor Shen ay nakapagpaginhawa sa'yo. Kaya naman pala kagabi mo rin nakita ang aming sikreto ni Tianming, diba? Ang babaeng to. May kapanahunan lang. Sa huli mamamatay din. Ako'y isang namumukadkad na bulaklak, at ikaw ay nalalanta na. Pagkalipas ng ilang taon, malapit ka na sigurong ma-menopause. Nakita mo na ba yan, Tita Su? Isang salita ko lang. Iiwanan ka na ng asawa at anak mo para sumama sa akin. Tita Su, nakita mo na naman ba kagabi, doon sa pinakapaboritong piano ni Tianming. Ang galing-galing niya, minahal niya ako ng maraming beses. Ika-10 anibersaryo ng kasal ninyo ngayon. May gana ka pang dumalo. Ang basura ay nararapat sa basurahan. May takot ako sa dumi. Sa lugar na kinaroroonan ninyo, natatakot akong lumala ang sakit ko. One King. Pasensya na. Pasensya na. Jiang Wanwan. Bakit mo ginaganyan si One King? Ako. Ang paggaling ng paningin niya, bakit hindi mo sinabi sa akin? Teka, buksan mo ang tenga mo at makinig sa paliwanag ko bukas. Ginawa ko ang lahat ng ito, dahil mahal kita. May karapatan ka bang sabihin iyan, mahal mo ako? Masamang babae ka. Ikaw ang may kasalanan sa nangyari kay One King. Aaminin ko, naiinggit ako kay One King. Naiinggit ako sa pagmamahal mo sa kanya. Pero wala talaga akong ginawang masama sa kanya. Hindi ko rin alam kung bakit. Siya nagpakamatay. Ang pagpatay gamit ang kutsilyo ay wala sa wala kong ikukumpara sa pagpatay gamit ang salita. Sobrang sakit na naramdaman ni One King, kaya siya nagpakamatay sa pamamagitan ng paglulubog sa ilong. Umaga na bukas. Pakiusap, patawarin mo na ako. Tama, wala talaga akong ginawang masama sa kanya. Buntis pa nga ako sa anak mo. Dugo yan ng mga gu. Nga. May anak pa tayo. Teka, lalo na. Nga. May mga anak pa tayo. Nga. Mag-iina tayong 4. Magiging maayos na ang buhay natin sa hinaharap. Wala na si Ate One King. Bahala na ang bukas. Tuwing may mga pista opisyal, susunugin natin siya ng kaunting papel na pera. Tama, marami pa akong kilalang matatalino. Magpaparamdam tayo ng maayos para sa kanya. Para sa kanyang susunod na buhay. Maging mayaman at makapangyarihan siya. Sa tingin mo ba ang isang ritual, tapos na ba? Rui Rui. Rui Rui, makinig ka sa akin. Hindi ba sinabi mo na ako ang pinakagusto mo? Umalis na si Ate One King. Mula ngayon, maging ina mo na lang ako, ha? Sumagot ka para sa akin, anak. Ayoko mong maging nanay ko. Isang nanay lang ang meron si Rui Rui. Pero ngayon, ayaw na ako ng nanay ko. Nasaktan ko ang puso ng nanay ko. Napakasama ng loob ko, Rui Rui. Rui 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 Rui. Hindi mo ba sinabi na ako ang pinakagusto mo? Maging ina na kita mamaya, sa tiyan ko. Yung gusto mong kapatid na lalaki o babae. Ayoko ng kapatid. Ang gusto ko lang ay ang sarili kong ina. Dati kasi, si Rui Rui ang masyadong tanga. Sinunod ko ang sinabi mo, masamang babae ka. Sinaktan mo ang pinakamamahal kong ina. Mali si Mama, Rui Rui. Umuwi ka na. Bukas na bukas din. Patawarin mo na ako, pwede ba? Magpakasal tayo. Magiging masaya tayo sa huli. Manahimik ka nga. Teka, Tiate, manahimik ka. Kalimutan mo na si One King. Sino ka ba? Hindi ka man lang kasing halaga ng isang hibla ng buhok ni One King. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana nangyari kay One King yon. Gu Tianming. Buntis din ako sa anak mo. Bakit sa puso mo, wala akong pwesto?
Sabi ko na sa'yo noon pa. Ang relasyon lang natin ay puro pakinabang lang. Kaya kitang buhayin. Mabuti sa iyo. Pero, kung sakaling maging, ikaw ang hadlang sa pagitan namin ni One King, hindi ko mapapatawad. Ngayon pa nga ay gusto mo pang agawin ang pwesto ko. Jayang Wanwan, lumabas ka na sa linya. Lumabas na nga ako ng linya. Mahal kita. Sa pag-ibig, mapag-isa tayong lahat. Bakit mo naman nasabing lumabas ako ng linya? Manager Wang, ipaalam sa Human Resources. Bakit si Jayang Wanwan? Bukod pa, may mga nagawa akong pagkakamali. Nasaktan ko si One King. Kasalanan ko. Kailangan kong iwasto ang pagkakamaling ito. Kayong dalawa, ihatid ninyo siya sa ospital ng kumpanya. Palaglag ninyo ang anak niya sa tiyan. Huwag nang umaga. Butot laman ko rin naman ang nasa tiyan ko. Paano mo nagagawa sa kanya yan? Bukod kay One King, sino ang karapat dapat magkaroon ng anak ko? Jayang Wanwan, ikaw ang may kasalanan sa nangyari kay San One King. Ikaw, lalong hindi karapat dapat. Anong tinatawa-tawa mo? Sabi mo ako ang may kasalanan sa pagkamatay ni One King. Katawa-tawa, isang napakalaking katatawanan ito, hindi ba? Ang may kasalanan sa pagkamatay ni One King, hindi ba ang kanyang mabuting asawa? Mabuting anak ba? Espesyal na sasakyan. Nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ka. Sinaktan si San One King. Paano naman ako at si Rui Rui? Gu Tianming, akala mo kung bakit ko kayang sabihin sa legal kong asawa ang mga salitang yon na nakakasakit sa kanya. Dahil sa'yo. Dahil binigyan mo ako ng labis na pagmamahal. Binilhan mo ako ng kotse. Bigyan mo ako ng bahay. Bigyan mo ako ng alahas at mga mamahaling gamit. Kumusta na ang lahat? Nandoon naman po kayo lagi, ate. Ako ba ang tinatanong mo? Alam mo naman po ang lahat, ate. Wala nga palang maitatago sa'yo. May dahon sa ulo mo. Aalisin ko na. Salamat. Ate, ano ang mga plano mo sa hinaharap? Sama ka na lang sa akin sa Kyoto. Ate, isa kang world-class programmer. Sa Kyoto lang, maipapakita mo ang tunay mong halaga. Hindi mo pa rin ba nakakalimutan yung lalaking yun? Ikaw, anong tinatawa-tawa mo? Matagal na siyang nakaraan ko. Pakiusap sa susunod, huwag mo na siyang banggitin sa harapan ko. Han, ate, Noon, para mapanatili ang kanyang dangal, lagi kong tinatago ang aking kakayahan. Simula ngayon, babalik na ako sa pagiging tunay kong sarili. Magbabago na ako ng pamumuhay. Dore, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. E di ba mahal na mahal mo ako? Ang pag-ibig ay kayang isakripisyo ang buhay. Bakit ayaw mo lang bigyan ako ng isa pang pagkakataon? Yung cellphone ni Daughter. Ang password ni Daughter. Ang birthday ko nga. Agosto 5, 2023. Nag-public listing na ang kumpanya. Payat na si Lee Jinyuan dahil sa sobrang pagod. Pero gabi-gabi, pag uwi niya, ay binibigyan niya ako ng isa sa mga paborito kong rosas. Mahal na mahal ko talaga siya. Ngayon 2024, ang ika-6 na anibersaryo ng aming pag-ibigan. Niligawan ako ni Lee Jinyuan. Ako, siya ang nanligaw sa akin. Bakit mas malakas pa ang iyak mo kaysa sa akin? Hindi mo na kailangang ipaliwanag, alam ko na. Kahit na, kinabahan siya kaya hindi na siya makapagsalita ng maayos. Naman. Pero pumayag pa rin ako sa kanya. Dahil, matagal ko na kasing gustong maging kanyang kabiyak. Enero 1, 2025. Nakapag-usap na kami ni Lee Jinyuan na magpapakasal kami sa Mayo 25, isang grand wedding. Ako ang magiging pinakamagandang bride.
Mayo 2018. Para sa araw na ito, sa kasalang ito, nagpa siya akong patawarin siya ng 77 beses. Doreen, bakit 77 beses? Hindi 33 o 79. Kasi ang patawarin siya ng 7 beses ay kulang na kulang. Ang patawarin siya ng 70 beses na 7, sobrang dami naman yata. Sa tingin ko, ang kakayahang magtiis ng isang tao, ay kayang patawarin ang taong nakasakit sa kanya ng 77 beses. Hindi. Dor, maniwala ka sa akin. Hindi kita sasaktan ng 77 beses. Ikapito na. Lalong gumagabi nang umuwi si Lee Jingyuan. Gabi na, hindi pa rin natutulog. Pagod na ako, matutulog na ako. Nakalimutan na naman akong dalhan ng rosas. Ika-20 na. Pagkatapos kong magkaroon ng miscarriage. Duoer, ilang beses ko na bang sinabi, hindi ako makatulog dahil yakap mo ako. Parang nandidiri na si Lee Jingyuan sa akin. Ayaw na niya akong hawakan. Ika-7 anibersaryo namin. Hinalikan ni Lee Jingyuan si Zuruolin sa harap ko. Hinalikan ni Lee Jingyuan si Zuruolin sa harap ko. Si Lee Jingyuan, pinayagan pa ni Lee Jingyuan si Zuruolin. Sinira ang aming wedding picture. Dinala ni Lee Jingyuan si Zuruolin sa bahay. Pinilit akong magbigay ng kwarto sa kanya. Si Lee Jingyuan nga pala, nakipagtalik kay Zuruolin sa aming silid tulugan. Si Lee Jingyuan, pinagbuntis pa si Zuruolin. Lee Jingyuan, mali ako. Ngayon ko lang naunawaan. Ang pagpapatawad sa iyo ng 77 beses ay hindi kasing halaga ng pagpapatawad sa sarili ko. Kanina pa kami naghabulan ng kuya ko. Napagod na ako ng gusto, kaya sa binili niyang bahay para sa akin. Matutulog na lang ako buong gabi. Ate, minsan talaga namamangha ako sa'yo. Nakakakita ka na nga pala. Kunwari ka pa ring bulag. Nakikita mo pa kaming magkasama ng kuya ko. Hindi ka ba nailang? Huwag ka nang magbulag-bulagan. Ang hindi mahal ang third party. May magandang balita ako sa'yo. Buntis ako. Tuwang-tuwa ang kuya ko. Sabi niya, matagal na niyang gustong magkaanak. Pinipilit niya akong ituloy ang pagbubuntis. Magiging responsable raw siya sa akin. Sasamahan daw niya ako. Hindi na ito lilipas. Hindi. Binabati kita gaya ng iyong nais. Ibibigay ko sa iyo ang posisyon ni Empress Lee. Lee. Malaki ang gulo sa kasal kahapon. Ang presyo ng shares ng kumpanya natin ay bumagsak na. Pati ang mga kumpanyang nakikipagkontrata sa asawa mo dati ay isa-isang nagpapawalang bisa ng kontrata. Hindi nasiyahan ang mga direktor dito. Tama ka. Ang Lee Group ay pawis at dugo ni Dor. Kung hindi dahil sa mga kontratang ito, hindi rin sana nagpalaglag si Dor. Hindi ko hahayaang magsara ang kumpanya. Pagdating naman sa iyo, ano nang gagawin mo? Isang anak sa labas lang naman. Hindi naman dapat umiral. Buhay na. Ang daming kontrata, hindi kaya lahat to sa Lee Group. Ang unfair naman ito sa akin. Noon, ang Lee Group ay nasa tuktok ng tagumpay. Dahil yan sa iyo, inaagawan ng mga malalaking kumpanya ang pagkakataong makipagtulungan sa iyo. Ngayon wala ka na. Saan nila kukunin ang kakayahan para pumirma ng napakaraming kontrata? Kumusta na kaya sila ngayon? Ang mga namumuhunan, mga direktor, at pati na ang mga stockholder, ay nababaliw na sa galit. May pagtingin ka pa rin ba sa kanya? Paano naman? Pero ang Lee Group lang naman, ang aking inalagaan. Ngayon, naging ganito na ang kalagayan nito. Medyo nahihirapan lang ako. Mabuti naman. Ayaw na kita, iniisip ko pa rin siya, nang dahil sa pagkalate ko noon, hindi kita nahawakan, at nasaktan ka nang dahil sa akin. Ngayong pagkakataon, hindi na kita muli pang papakawalan. Noon, ang gusto ko lang ay sumubok at sumubok kahit paulit-ulit na nabibigo. Ngunit hindi ko napansin na, may isang taong naghihintay sa aking paglingon. Siguro naman, panahon na para magsimula ulit. Bakit hindi ko napansin noon? Ang ganda mo pala. Ganda lang ba? Masarap din ito. Gusto mo bang subukan? Aynan, pwede ba kitang halikan? Nakipag-date ka na ba sa ibang babae dati? Kailangan mo ring magtanong. Aynan,
Mula nang una kitang makita, hindi ko na mapigilan ang pagmamahal ko sa iyo. Pero noon, siya lang ang laman ng puso mo. Salamat sa patuloy mong paghihintay sa akin. Emma Zhu. Kayo. Ituloy niyo na lang. Sabi ko na nga ba, bakit kaya bigla? Naging technical director. Kaya naman pala, girlfriend siya ng anak ng may-ari. Lalaki pa rin kaya ang nasa ibabaw. Sa opisina pa, ang lakas ng tama nito ah. Naku, napangialam ko pala ang moment nila. Baka matanggal ako sa trabaho. Boss Liao, may mahalagang pinag-uusapan sina Boss Su. Bawal pumasok. Ayos lang, mag-aayos lang ako ng isang dokumento. Lalabas din ako agad. Liao. Zhu. Anong ginagawa mo rito? Zhu, Su. Pasensya na, hindi ko napigilan. Hindi ba pwede dito? Ikaw nga, ang isang respetadong Assistant General Manager na si Liao, ay iniwan ang proyekto. At nandito, ano nang ginagawa mo? Hindi ba't kakadating lang ni Isu sa kumpanya? Hindi pa ba naunawaan ang mga gawain ng kumpanya? Ito po, ang mga inayos kong kaugnay na dokumento. Pakitingnan na lamang po, Manager Su. Huwag kang mahiya. Kung may hindi ka maintindihan, tanungin mo lang ako. Huwag na kayong mag-abala pa, Manager Liao. Ang mga tao ko, ako na ang bahala. Sanay na ako sa mga gawain ng kumpanya. Wala nang problema sa hinaharap. Kaya huwag na kayong manggulo sa trabaho ni Isu. Opo. Aalis na po ako. Isang batang babae lang naman. Gusto mo pa bang mamayani sa akin? Abangan natin. Zerui, may sama ka ba ng loob kay Liao? Dahil matagal na siyang naglilingkod sa tatay ko, inaabuso niya ang kanyang karanasan, at nagkakampi-kampi, at tumatanggap ng suhol. Matagal ko na siyang gustong galawin. Tutubo na nga lang sa matandang opisyal, at ganoon na lamang ang kapal ng mukha, na gumawa ng pakikipagsabwatan, at tumanggap ng suhol. Tapos hindi niyo siya gagalawin. May hawak siyang ebidensya. Ikaw pa rin ang matalino, wala kang maitatago sa akin. Sasabihin ko na sa iyo, ang tatay ko ay nagsimula sa underworld. Marami siyang hindi magagandang nagawa. Ang matandang ito ay matagal ang nakikinabang sa mga iligal na gawain, dahil lang sa maruming yaman na ito. Kung gayon, matutulungan kitang mahanap ang bagay na iyon. Paano ko kaya ito masusuklian? Wala akong maisip na paraan para magpasalamat. Ibibigay ko na lang ang sarili ko. Sige, pumayag na ako. Tama. Ang plano mo para sa pagbabalik mo. Handa na ako. Sa Peace Hotel, 1 buwan na ang lumipas. Ang seguridad doon ay pinakamataas na antas. Tiyak na mapoprotektahan ka nila. Hindi na kailangang maging ganoon kaingat. Mahal kong binibining Bunny. Nakalimutan mo na ba ang ginawa mo? 7 taon na ang nakakaraan. Di ba't nabasag mo ang ihi na bansa? Ang tinaguri ang pinakamalakas sa buong mundo. Ang pinakamatibay na sistema ng depensa ba? Ninakaw nila, 100 bilyon para sa kawanggawa. Matagal na ang nakalipas. Kailangan pa bang ipilit yan? Ikaw pa rin talaga ang matapang. Ang mga tao sa Tiki ngayon, nababaliw na sa kakahanap sa iyo. Nasa wanted poster, puno ng pangalan mo. Bilyon-bilyong dolyar ang halaga mo. Ang taas pala ng halaga ko. Pero huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong ligtas ka. Walang manggaganap sa'yo. Maliban na lang kung tapakan mo ang bangkay ko para makapunta ka dyan. Itay, mag-imbestiga ka. Kumusta na ang investigasyon? Ano ba talaga ang pinagmula ng taong iyon na si Su? Akala ko kung sino pang importante. Aba, kaya pala niyang agawin ang posisyon kong pang-supervisor. Hindi ko inaasahan. Isang babaeng umakyat sa posisyon gamit ang katawan. Tay, o kung hindi, ipapatanggal ko siya sa'yo. Anak, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Dapat maging maingat ka, huwag kang palaging nagmamadali. Hindi na nakikialam ang lolo, ang prinsipe na ang namamahala ngayon. Sisimulan mo na ngayong galawin ang babae niya, hindi ba tama lang yon? Binibigyan mo lang siya ng pagkakataong sumalungat. Tapos ano ang gagawin natin? Hayaan na lang ba natin ang babaeng iyon? Pilitin ninyo kaming bumili, huwag kayong magmadali. May alam naman ako sa ginagawa ko. Kilala mo ba si Bunny? Siyempre. Si Bunny, 7 taon na ang nakakaraan. Mag-isa lang, nasira ang pambansang antas ng ihi. Sistema ng depensa,
Nasa wanted list pa rin siya ngayon. 100 bilyong dolyar ang bounty. Pero matagal na siyang nawala na, sa paningin. May alam ka ba tungkol sa kanya? Pagkatapos ng isang buwan, sa Peace Hotel sa Kyoto. Ngayong anunsyo ni Uni ang kanyang pagbabalik. Ito ang pinakamagandang pagkakataon nating makilala siya. Pero ang ganitong salu-salo, hindi ka makakapasok kung wala kang imbitasyon. Imposibleng makapasok nang walang imbitasyon. Ano ito, tingnan mo? Imbitasyon. Tay, saan mo naman nakuha yan? 10 milyon ang nagastos ko. Para lang makuha ang imbitasyong ito. Huwag mong sirain. Napakamahal kaya nito. Mahal nga. Pero kung makakasama ko si, nakatadhana kaming magtagpo. Ang posisyon na technical director sa kumpanyang ito. Madali ko lang naman iyon makuha. Buwisit. Mga walang hiya. Mga hayop. Noon, lahat sila ay nagmamakaawang makipagtulungan sa kumpanya ni Lee. Ngayon, humihina na ang kumpanya ni Lee. Lahat ay gustong makakagat at umalis. Pangarap lang yon. And Lee, ang pinansyal na daloy ng grupo ngayon, ay naputol na. Ang mga shareholder, sunod-sunod na ang humihiling ng pag-refund. Kung ang grupo natin ay hindi makakapag-secure ng karagdagang pondo sa loob ng isang buwan, haharap na ang kumpanya sa pagsasara. Malapit nang magsara ang kumpanya. Manager Lee, may isang padala po. Anong oras na ba? Pati ba naman isang delivery kailangan ko pang personal na kunin? Umalis ka na. And Lee, ang nagpadala nitong delivery ay, yun. Ani. Lainan. Siya lang mag-isa ang nakapasok. 7 taon na ang nakakaraan sa, na bansa, ang tinaguri ang pinakamatibay na sistema ng depensa sa buong mundo. Si Oni ba yun? Hindi ko alam kung siya nga. Kaya itong padala. No direct translation needed is a visual element representing double happiness. No direct translation needed is a visual element, likely part of a larger design. Ito po ay imbitasyon. No direct translation needed is a visual element, likely part of a larger design. Gino Ugyangi, Lee. Matagal na nawala si Oni. Bakit kaya bigla siyang sumulpot ngayon? Huwag mong sabihin pek ito. Hindi. Totoo ang imbitasyon na ito. Swerte. Tingnan mo. Ito ang klasikong marka ni Bunny. Noong mabasag niya ang depensa ng iniwan din niya ang rosang ito. Sabi nila, pang-uyam ito sa maganda nga lang, walang silbi. Isang palabas lang. Kung ganoon kalakas si Bunny, kung makuha lang natin siya sa salu-salo, makilala si Boon, tapos ang kumpanya natin, ay may pag-asa na bang mailigtas, basta't makilala lang natin si Boon. Ang kumpanya natin ay tiyak na, mababangon muli. Anong ginagawa ng singsing na ito rito? Xiao, hindi ba? Door. Ginang Lee. Ginang. Hindi na siya babalik. Ang singsing na ito ay nakuha ng isang tagalinis mula sa basurahan. Ng mga basura. Ang sinasabi mo bang singsing ay galing sa basurahan? Jing Yuan, nag-ayos na ako ng 3 set ng damit para sa'yo. Kompleto na ang mga yun. Suotin mo na lang. Nga pala, nagbabago na ang panahon sa Kyoto. Suotin mo yung pang-init mo, ha? Ikaw talaga, lagi ka na lang sumasakit ang tiyan. Pag busy ka, nakakalimutan mo na ang lahat. Dapat kumain ka sa tamang oras. May inihanda ako para sa'yo, mga cracker at tinapay, para may makain ka pag nagutom ka. Anong nangyari? Anong iniisip mo? Huwag kang mag-alala, aasikasuhin ko ang kumpanya para sa iyo. Alalahanin mo ako. Door. Miss na kita talaga. Akala ko ay iiwan mo na ako. Akala ko'y hindi na kita muling makikita. Paano naman kaya? Mahal na mahal kita. Paano ko naman kayang iwanan ka? Doreen. Doreen. Doreen.
Magpakawalan ka pa ng kaunti. And Gyu, isang taon na kayong naghahanap sa asawa ninyo, at lalong lumalala ang kalagayan ng kanyang katawan. Nasaan po kayo ngayon? Susunduin ko po kayo. Hindi ko mahanap si Wan King. Ano pa ang silbi ng buhay ko? Hintayin mo. Hindi ko mahanap si Wan King. Ano pa ang silbi ng buhay ko? And Gyu, sabi ni Professor Shen, kailangan ninyong magpahinga, kundi madaling mawalan ng malay. Wan King. Nasaan ang aking si Wan King? Shen, may isang nahimatay sa may pinto. Tay. Ginoo, gising na po kayo. Napakahina po ng katawan ninyo. Nang himatay po kayo kanina sa harap ng klinika namin. Halina, at uminom po kayo ng gamot na sinangag. Salamat po. Umaga na. Wan King. Matagal ka nang hindi kumakain. Masama yan sa tiyan. Lugaw to na mismo ang nagluto ko. Inumin mo na habang mainit pa. Teka. Napagod ka na. Wan King. Anong nangyari sa kamay mo? Nabulag na ako. Medyo mahirap nga. Kanina, habang nagluluto ako ng lugaw, napasok ko ang kamay ko. Hindi ko ba sinabi sa iyo? Ang mga ganyang bagay, hayaan mo na lang ang yaya ang gumawa. Bagamat nasa umpisa pa lang ako ng pagnenegosyo, unti-unti na rin namang umuunlad. Walang problema, gamot na sabaw ito. Makakatulong ito sa iyong katawan, pangpawala ng pagod. Matagal ko itong pinag-aralan. Napagod ka na. Kailangan ko pang uminom ng marami. Kumusta? Masarap ba? Napakasarap. Kung ganoon, ako. Gagawin ko na lang. Madalas kitang paglulutuan. Ang sarap ng luto ni Wan King. Centimetro. Templo. Ang lasa nito ay gawa ni Wan King. Ginoo, anong nangyari sa inyo? Ano po ba ito? Sino ang gumawa ng lugaw na ito? Ito, ang may-ari ng klinika namin. Si Shen. Shen. Hindi si Wan King. Wan King, nasaan ka ba talaga? Hindi pwede. Hindi ako pwedeng magpahinga. Patuloy ko pang hahanapin si Wan King. Saan ka pupunta? Kailangan mo pa ng magpahinga sa ospital. Shen, yung pasyenteng biglang nawala ng malay sa harap ng ospital, gising na. Nagmamakto siyang aalis. Pakiusap, suyuin mo siya. Walang silbi ang pagsuyo ng kahit sino sa akin. Hahanapin ko si Ginoo. Pakisunod po ng mabuti sa mga tagubili ng doktor. Wan King. Wan King. Wan King. Wan King. Ikaw nga. Ikaw nga. Ginoo, nagkakamali po kayo ng pagkilala. Ako po ang punong manggagamot dito. Po ang pangalan ko. Nakaraan. Nakaraan. Kalimutan ang nakaraan. Shen. Tiyak na kay Professor Shen ang apelyido. Kaya pala, naiintindihan ko na, siya si Wan King. Wan King. Ginoo. Wan King. Sa wakas, natagpuan na kita. Pasensya na. Bakit? Umiiyak ako. Bastos. Umalis ka nga. Bastos kang manyak ka. Tinulungan ka pa naman namin ng mabuti. Tapos isipin mo pa, nasasamantalahin mo si Shen. Shen.
Huwag kang matakot, nandito ako, walang mangangahas na saktan ka. Huwag kang lalapit. Sasabihin ko sa iyo, ang basahan kong ito kanina, ay ginamit sa paglilinis ng banyo. Kung matatamaan ka nito, magsisisi ka. Tapos na si One King, eksperimento sa muling pagbuo ng alaala. Kung masyadong mapusok ako, at nasasaktan siya, masama iyon sa kanyang kalusugan. Alam ko na ngayon, ang kanyang panindigan, marami pang pagkakataon sa hinaharap. Aalis ka ba o hindi? Aalis na ako. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako masamang tao. Swerte. Ang nag-alaga sa akin ng 1 taon, nalila ay dumating. Shen, huwag kang matakot. Susundan ko siya, baka malayo na ang narating niya. Liu Li. Salamat Pero, mukhang hindi naman siya masamang tao. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Hindi pwede. Nangako ako kay Professor Shen, na aalagaan kita ng mabuti. Hintayin mo lang ako. Galing ito sa bastos na lalaking iyon. Pinagpadala niya. Yung gamit ng bastos na lalaki, huwag na natin yun kunin. Itapon mo na yan. Huwag. Ang ibig ko pong sabihin, ang ganda naman ng bulaklak na to. Sayang naman kung itatapon. O kaya, iwanan na lang natin. Si Professor Shen pala, palagi na lang siyang naglalaro ng patintero. Palagi na lang si One King sa Haishan. Papa, simula nang mawala si Mama, matagal na, hindi ka nagaanong masaya. Sa nakalipas na taon, hinahanap ko si One King. Alam na rin ni Rui Rui, hindi naman talaga namatay si One King. Arhiyo, napakasama ng loob niya dahil sa pagkawala ng kanyang ina. Ang paghahanap kay One King, hindi ko pwedeng itago sa kanya. Rui Rui. Nahanap na ni Papa si Mama. Ano, nahanap mo na si Mama? Sige, puntahan na natin si Mama. Nasaan si Mama? Teka lang, Rui Rui. Kahit na gumaling na, ang mga mata ni Mama. Pero nakalimutan na niya tayo. Ganito tayo, nagmamadaling maghanap sa kanya. Masusurpresa natin siya. Pero, gustong-gusto nang makita ni Rui si Mama. Hiyo, gusto lang ni Rui. Sabihin mo muna sa kanya, pasensya na. Alam ko. Pero nakalimutan na ni Mama. Hiyo, hindi na niya maalala. Kahit maalala pa niya, mas masasaktan lang siya. Dahil nakalimutan na ni Mama, pwede na, siyang ligawan ulit. Ligawan ulit. Sabi ng teacher, mali ang sulat, burahin na lang gamit ang pambura. May nagawa tayong mali kay Mama. Hintayin natin si Mama umuwi. Susubukan nating bumawi sa kanya ng gusto. Liligawan ko ulit siya. Mamahalin ko ulit siya. Sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang masaktan si One King. Pangako ko yan. Papa, isama mo ako. Si Rui, maging mabait ka. Nakalimutan na ako ng nanay mo. Kahit hanapin mo pa siya. Sound effect, electrical buzzing. Hindi ka na rin naman niya maalala. Maghintay ka na lang ng tahimik. Aasikasuhin ko ang lahat. Nan, huwag mong isipin na hindi ko kayang hanapin ang nanay ko. Doc. Shen, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, ang matandang sakit ko sa tuhod, ay baka kumitil na sa akin. Walang anuman po. Aling Nay, umuwi na po kayo at uminom na ng gamot. Magpahinga na rin po kayo agad. Sige po. Konting pasalubong lang po. Doc Shen, huwag na po kayong mag-abala. Ito po, ang ganda naman ng sobre na ito. Tatanggapin ko na lang po ito. Ang pera, ibalik niyo na lang po sa inyo, para makabili kayo ng masasarap na pagkain. Shen, ang ganda niyo naman at mabait pa. Susunod. Ikaw, anong ginagawa mo rito ulit?
Shen. Magpapagamot po ako. Hindi mo naman siguro tataboyin ang sarili mong pasyente, di ba? Ginoo Gyu, ang huli mong pagkahilo ay dahil sa sobrang pag-iisip. Umuwi ka na at magpahinga. Wala namang malubha sa katawan mo. Hindi. May malubha akong sakit. Isang matandang manggagamot ang nagbigay sa akin ng isang napakaluma na reseta. Kailangan ng 2 liang ng siyam na dahong Paris polyphylla. Isang chai ng sikada sa araw ng winter solstice. Pakuluan kasama ang snow na mula noong nakaraang taon. Paris polyphylla na may 7 dahon, isang sanga ng bulaklak. Sikada sa araw ng winter solstice, saan naman makakakuha niyan? Snow na mula noong nakaraang taon. Paano naman kaya ito makukuha? Ginoo Gyu. Niloloko ka ba? Hindi ako niloko ng manggagamot. Shen. Hulaan mo kung anong sakit ko. Anong sakit? May sakit ako sa puso. Siyam na dahon na Paris. Sikada sa taglamig. Ang niebe pagkaraan ng isang taon. Wala naman talaga sa mundo. Kaya. Walang lunas ang pag-ibigan. Pero, Shen, sa tingin ko, magagamot mo ako. Kukuha lang ako ng mainit na tubig. Huwag kang matakot. Pangangalagaan kita habang buhay. Ang ganda. Lalaki siya. Ganoon kami ng anak ko. Ang magpoprotekta sa iyo habang buhay. Ipakita mo sa akin. Huwag. Ikaw na naman, manyak ka. Tinawagan ko na ang mga pulis. Maghihintay ka na lang sa kulungan. Shen. Shen. Ayoko nang makita ka. Naaalala na kaya ni Wanking ang lahat? Narinig mo ba? Sabi ni Shen, ayaw ka na niyang makita. Naalala mo na ang lahat. Ginoo Gyu. Pasensya na. Hindi ko alam kung bakit. Tuwing nakikita kita, sumasakit ang ulo ko. Magpapahinga na muna ako ngayon. Sige, uuwi na ako. Magpahinga ka ng mabuti. Trabaho. Mukhang hindi magandang tao yang si Shen. Sa susunod na makita mo siya, sabihin mo sa akin agad. Aasikasuhin ko siya. Hindi naman niya kasalanan iyon. Pero hindi ko alam kung bakit. Tuwing nakikita ko siya, parang sasabog ang ulo ko. Sinabi lang sa akin ng doktor na nakalimutan mo na ang lahat. Inaalagaan na kita. Hindi ko rin alam kung anong sakit mo. Isasara na lang natin ngayon ang klinik. At magpahinga ka na. Kutsilyo, ito yung nahulog kanina nung bastos. Ang batang lalaki. Baka anak nga nung bastos. Ang ilong at mga mata, sobrang kamukha. Ang mga mukha. Kamukha nga talaga ni Emil Gu. May anak na pala siya. May anak na nga nang aasar pa. Ang lalaking yan. Susuntukin ko siya sa susunod na makita ko ulit siya. Bakit parang ang pamilyar ng taong to? Parang kilala ko na siya dati pa. Tay, wala ring silbi kung hindi mo dadalhin si Rui kay nanay. Nay, nandito si Rui para sa'yo. Ayan, sarado na kami ngayon. Iho, kung may sakit ka, bukas ka na lang bumalik. Wala namang sakit si Rui. Hinahanap lang niya ang nanay niya. Akala mo naman ikaw si Tadpole. 2 lang ang nandito. Magaganda at dalagang babae. Wala ang nanay mo rito. Anak, anong nangyari sa iyo? Mama. Mama. Mama, sa wakas, nakita na kita. Alam mo ba kung gaano kami kamis ni Papa? Alam na naming nagkamali kami. Pwede bang huwag ka nang umalis sa amin, anak? Ano ba ang sinasabi mo? Sa buong mundo, paano magkakaroon ng nanay na ayaw sa sarili niyang anak? Hindi ako ang tunay mong ina. Hindi ikaw ang nanay ko. Rui, kakatapos lang ng eksperimento ng mama mo. Hindi pwedeng ma-stress. Pasensya na. Ikaw at si mama, sobrang kamukha ninyo talaga. Pag nakikita kita, naaalala ko. Ang mama ko. Bata.
Ayaw na ba sa'yo ng nanay mo? Anong klaseng nanay yan? Pati ang sarili niyang anak ayaw na. Hindi naman kasalanan ng nanay. Si Rui ang hindi sumusunod. Nasaktan niya ang puso ng nanay niya. Kawawang bata. Aling, mama, maalam na po ako. Maaari ko na po bang tawaging mama? Sandali lang po. Anak. Hindi basta-basta tinatawag ang mama. Kung marinig yan ng tunay mong ina, masasaktan. Mama. Mama. Na. Hindi pwedeng basta-basta sumigaw si mama. Bakit parang ang pamilyar ng batang ito? Parang nakita ko na siya sa ang lugar. Wala bang sumasalubong sa may pinto? Magnenegosyo pa ba kayo? Dito ka muna, anak. Huwag kang tatakbo, ha? Magnenegosyo pa ba kayo? Ay, kayo pala si Iwan Shen. Ang anak ko po, nitong mga nakaraang araw, hindi maayos ang kain at tulog niya. Ay, tingnan niyo naman po ang anak ko. Tandaan mo, anong gamot ang pinakamahal? Yun ang gagamitin mo sa akin. Kung ang anak ko, kulang ng isang hibla ng buhok, sisirain ko ang klinika mo. Oy, Shen, ayos ka lang ba? Chayan Ming. Ang sakit-sakit ko. Chayan Ming. Ang sakit-sakit ko. Sino iyon? Wala ayun. Tawag lang yan ng nanliligalig. Babalik na rin si Wan King. Mag-ayos ka na at umuwi ka na. Ew. Shen, sandali. Shen, Lily. Natatakot ako. Palayasin mo na sila. Sino kaya ang nagpabaya? Kaya ikaw ay nakita. Umalis ka na. Dinala mo ang aso mo sa pet hospital para magpagamot. Para sa tao ang ospital na ito. Bukod pa dyan, sarado na kami. Umalis ka na. Kanino mo ba sinabi yan, ha? Anak ko yan. Subukan mong murahin ulit ako. Ikaw. Bakit? Natatakot ka na. CJ, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumuhod ka ngayon sa anak ko at humingi ng tawad. Ikaw, nanaginip ka. Masama, mama, may panganib. Ang takot naman ng aso. Si Rui, takot na takot sa aso. Oho, hindi ka paluluhod. Oh CJ, tingnan nga natin. Matigas ba ang inyong mga buto? O ang ngipin ng anak ko? Lily, umalis ka na. Huwag mo na akong intindihin. Anong klaseng swerte ba ito? Palagi na lang bang may nakatatagpo akong mga bastos? Shen, huwag kang matakot. Nandito ako. Luluhurin ko ang sarili ko. Pero huwag mong sasaktan si Shen. Lily, natatakot na ako. Huli na ang lahat. Ang anak ko, nagalit na siya. Teka. Director Gyu, doon kay Professor Shen. Pero nagbigay ng malaking presyo. Kung hindi, una nating kunin ang klinika. Pauwiin muna natin ang misis. Hindi na kailangan. Nakita ko ni Wan King ngayon. Sumakit na ang ulo niya. Kung mapapasubo siya ng sobra, baka maging kontraproduktibo pa. And Gyu. Pagkalabas ni Jiang Wanwan sa ospital, nawala na siya ng tuluyan. Nakakatakot ang babaeng yon. Natatakot ako. Nalihim mong ipagtanggol ang asawa mo. Huwag mong hayaang masaktan ulit. Nang baliw na si Jiang Wanwan ang asawa mo. CJ, aayusin ko na po. Huminto po kayo. Sir Gyu, anong nangyari po sa inyo? Templo. Ang sakit ng dibdib ko. Bakit? Liu Turn, nasa panganib si Wan King. Huwag kang matakot, mama. Protektahan kita ni Rui. Rui, bakit ka nandito? Umalis ka na. Halika, anak. Kagatin mo sila hanggang mamatay. Kagat.
Tapos na. Tapos na ang lahat. Rui. Ayos ka lang, Papa. Naging matapang si Rui sa pagprotekta sa mama. Alam ko, anak. Rui. Walang anuman. Nasindak lang po ang bata. Ihatid na po natin siya sa silid. MQ. Alam ko na pong nagkamali ako. Kung alam ko lang pong narito ang inyong anak, kahit 1,000,000 ang ibigay ninyong pera sa akin, hindi ko po gagawin iyon. Naalala ko na. Yung iniwan ni Kuya Gu, yung bata sa litrato. Ang sama ng ugali ni tao. Pag nakita si Kuya Gu, natatakot siyang magsalita. Yung lalaking yun at ang anak niya, tiyak na may pakay sa paglapit sa iyo. Dr. Shen, mag-ingat po kayo. Mahilig po pala kayo sa aso. Hindi po, basta lang po, inaalagaan ko. Kung sakaling hindi po magustuhan ni Enric Gu, iiwanan ko na po agad. Teka. Director Gu, alam kong nagkamali ako. Director Gu. Naku, Jake Shen, tingnan mo. Ang sungit niya. Lagot na. Pinaghahampas ko siya dati ng mop. Magtatampo kaya siya. Nangaral na ang mga bastos sa mga bastos. Pero huwag na ninyong akong pagsabihan ulit. Umalis na kayo. Rui. Mama, alam na ni Rui na mali ang ginawa niya. Alam mo ba kung gaano kanya kamahal, Mama? Alam ko, anak. Tahan na lang. Alam mo ba kung gaano ka nami-miss ni Rui? Alam ko, anak. Pumayag ka na bang tawagin kang mama ni Rui? Kanina, nang protektahan mo ako, ang tapang-tapang mo. Sa tingin ko, kung maging nanay ka, magiging maayos din naman. Pasensya na, Mama. Alam na ni Rui ang kanyang mali. Papa, Mama. Rui, ito ba'y, Nanay, maaari bang bigyan mo ng isang pagkakataon ang tatay ko, para ligawan ka? Ang kulit mo, anong pinagsasabi mo? Baho. Bitawan mo ako. Pasensya na po, Jie Shen. Nagsalita lang po ang bata. Huwag niyo na pong isipin. Hindi ko akalain na mahihiya pa pala siya. Ang laki ng pinagbago niya kumpara kanina nung pinaparusahan niya yung mga bastos. Para silang dalawang tao. Gusto mo naman talaga siya, di ba? Hindi ba pwedeng magsalita? Lalaking iyon. Mama, dapat mong hayaan. Naligawan ka ni Papa. Ang bait-bait kasi ng Papa ko. Talaga. Anong bait? Ang tatay ko po ay isang si. Sa mga short films, hindi ba't lahat ng babae ay mahilig sa mga si? Shen, nagsasabi lang ng kung ano-ano ang bata. Huwag mo na lang pansinin, may bakante ako sa Sabado. Nagsasabi lang ng kung ano-ano ang bata. Huwag mo nang isipin, may bakanting oras ako sa Sabado. Rui, pumunta tayo kanina sa amusement park. Saan pa kaya tayo pupunta mamaya? Nay, pag-isipan muna ni Rui. Tayong mag-anak, dati, dito kami nagpa-family picture. Hindi ko inaasahan na babalik ulit kami rito. Magpa-picture na lang tayo ulit. CJ. Why, sir? Lapit pa sa asawa. Lapit pa ng kaunti. Dapat masaya kayo. Ganito. Hindi maganda iyon. Sir, huwag kayong kabahan. Anak ka, bakit ang tapang-tapang mo? Lalaki ka, na parang babae ang kilos. Hindi kita sasamahan kung ganyan ka. Wala pong problema. Huwag mo nang ulitin iyon. Paano kung matumba si Mama? Alam ko na, ang tatay ng biyenan ko. Mama! Mag-ingat ka. Hindi nakikita ni Mama. Paano kung matumba siya? Gustong-gusto ako ni Mama na buhatin ko siya. Shen. Kumuha na lang tayo ng litrato. CJ. 3, 2. Talong. One King. Nanay, hintayin mo. Gu Tianming.
Gurui. Ako, si Swan King. Ayoko na sa inyong mag-ama. Wan King. Mama. Wan King. Mama. Wan King. Mama. Shen. Anong nangyari sa'yo? Bigla ka na lang nahimatay. Hindi ko alam kung anong nangyari. Biglang sumakit ang ulo ko. Gusto ko sanang magpahinga muna sa klinika. Rui. Pasensya na. Nasiraan ka yata ng loob ng mama mo ngayon. Okay lang yon. Huwag kang mag-alala. Ang kalusugan ni mama ang pinakamahalaga. Bakit? Sa isip ko, palaging may mga nagpaparamdam na eksena. At itong photo studio, parang nakita ko na rin ito. Hintayin mo. Alagaan mo ng mabuti si mama. Manager Wang. Gyu. Ang panig kay Professor Shen ay nagbigay ng malaking presyon. Handa na siya. Sinundo na ang misis. Hindi ko papayagan na mawala ulit si Wan King. Inihahanda mo na ba ang eksena ng panliligaw? Muli kong liligawan si Wan King. Wan King, patawarin mo ang aking pagiging makasarili. Ikaw noon, may matinding pagka-perpekto pagdating sa pag-ibig. Imposible akong magpatawad sa mga nagawa kong pagkakamali noon. Pero, binigyan ako ng Panginoon ng isang pangalawang pagkakataon. Hanggang sa katapusan ng aking buhay, gagawin ko ang lahat para bumawi. Hintayin mo lang. Ginoo Gyu. Kayo, ano ba nang ginagawa ninyo? 3. Shen. Habang buhay. Gusto kong makasama ka habang buhay. Aalagaan kita, mahal kita, iingatan kita. Pakakasalan mo ba ako? Pinili na ni Gu ang wedding dress para sa iyo. Pinagsisiguro kung kulay na gusto mo. Hindi pwede, Gyu. Ang bilis. Mama, umayag ka na kay Papa. Ang singsing na ito. Hintayin. Kayo, anong ginagawa ninyo? Shen. Habang buhay. Gusto kong makasama ka habang buhay. Aalagaan kita, mamahalin kita, protektahan kita. Pakakasalan mo ba ako? Pinili na ni Gu ang wedding dress mo. Sigurado akong magugustuhan mo ang kulay. Hindi pwede, Gu. Masyadong mabilis. Mama, umayag ka na kay Papa. Ang singsing na ito. Hintayin. Mo siyang pakasalan. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Pakiabiso ang lahat ng departamento. Pagkatapos isuot ng misis ang singsing mamaya. Sa pampubliko, dapat bonggang-bongga ang eksena. Bongga, palakpakan ninyo lahat ng buong buo. Shen. Bakit itinapon? Hintayin mo. Shen. Bakit itinapon? Dapat lang namang itapon yun. Bakit mo pa kinuha ulit? Ang babaeng ito, mayroon itong panahon ng pamumulaklak. Sa huli mamamatay din ito. Ako'y isang namumukadkad na bulaklak. Samantalang ikaw ay nalalanta na. Pagkalipas ng ilang taon pa, magme-menopause ka na yata. Gyu. Tama po ba ang sinasabi ko? Teka. Ano nang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Natakot ba kita? Kasalanan ko, hindi kita naunahan ng sabi. Suotin mo muna yung singsing. Ihahatid na kita para makapagpahinga ka. Director Gyu, ang galing ninyong magpanggap na walang alam. Parang lalong lumalalim ang pagkukunwari ninyo, at lalong nakakasuka. Alam ko na ang lahat. Ang mga kasinungalingan at pagtataksil noon, lahat ay naalala ko na. Wan King.
Alam kong nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, pwede ba? Gu Tianming. Maliwanag na, nakalimutan ko na ang lahat. Magsisimula na tayo ulit. Pero, bakit ganyan ka pa rin? Ayaw akong pakawalan. Hiwalay na tayo. Ang dating Suwan King. 3 na. Hindi tayo hiwalay. Hindi pa tayo hiwalay. Memory Restructuring Project. Suportang institusyon. Nawala na ang pagkatao ni Suwan King. Kanselado na ito. Hindi mo na kailangan ang pahintulot mo sa paghihiwalay. Ang papeles ng diborsyo ay isang papel lamang. Hindi niya ako mapipigilan. Na mahalin ka pa rin. Pag-ibig. Ang pag-ibig mo, na ibabahagi mo pa sa ibang babae, masyadong mura. Paulit-ulit mong sinasabi na mahal mo ako. Pero ang pag-ibig mo, bakit ako nasasaktan ng ganito? One King, pakiusap ko na. Huwag mo akong iwan. Pagmamakaawa ko rin sa iyo. Pakawalan mo na ako. Mama, hintayin mo. Hintayin mo si Mama. Alam na ni Rui Rui ang kanyang mali. Huwag mo akong iwanan, Rui Rui. Rui Rui. Hindi ba lagi mo akong tinitignan na parang isang bulag? Gusto mo bang maging nanay mo si Jiang Wanwan? Nasisiyahan na kita. May iba ka pa bang hindi maganda ang loob? Wala, ikaw ang nanay ko. Nanay, mahalin mo ulit ako. Pagtataksil. Parang pako na nakabaon sa kahoy. Kahit matanggal pa, hindi ko rin kayang ayusin. Gurui, bitawan mo na ako. Hindi kita bibitawan. Akala mo ba dahil dyan, may papanatili mo ako? Mama, magsusumikap ako sa hinaharap, maging isang mabuting bata na masunurin sa akin. One King. Walang ikaw. Ang buhay ko'y walang saysay. Wala na lamang kundi walang katapusang sakit. Sakit. Hindi mo ako mahal, at hindi mo rin mahal si Jiang Wanwan. Mahal mo lang ang sarili mo, kahit na ngayon pa. Sa awa nitong pagmamakaawa mo, ay para lang maibsan ang iyong sariling pagka-guilty. Ikaw, hindi karapat-dapat na magsalita ng pag-ibig. Su One King, papatayin kita. One King, mag-ingat ka. N.Gu. N.Gu. Papa. Tianming. One King. Sobrang saya ko. One King. Huwag mo naman sanang iwan si Riri. Ang mga masasakit na salitang sinabi ko noon, ginagabayan lang iyon ni Jiang Wanwan. Ayaw kong sa sobrang bata pa niya, ay maging isang kusang iniwan. Turuan nating maging mabuti si Rui Rui. Turuan natin siyang maging tapat sa pag-ibig. At tandaan ang kanyang mga pangako. Okay lang ba? Papa.